Saan nga ba pwede mag-aral ng caregiving course dito sa Hong Kong? Magkano ang babayaran? Gaano katagal abutin ang pag-aaral? Ano yung mga requirements? Pero bago natin pag-usapan, para sa lahat ng mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo muna guys bago kayo manood ng aking mga videos para updated kayo lagi kapag may mga bago akong upload na videos. O diba, hindi kayo mahuhuli sa aking mga ina-upload dyan or mga tips para sa ating lahat na mga nandito at nangangarap pa na magtrabaho dito sa Hong Kong. Ang topic natin ngayon is saan nga ba ako nag-aral ng caregiver dito sa Hong Kong? At bago ang lahat, bakit ako nag-decide na mag-aral ng caregiver? So, pangarap ko kasi dati guys na mag-aral talaga ng caregiver dahil gusto ko mag-cross country, UK or di kaya sa Canada. Pero dahil nga sa Canada, meron silang 72 units na kailangan para makapag-apply bilang caregiver doon sa Canada. Kaso lang, first year college lang ang natapos ko. Kaya, ores kaagad ako. So, nangarap ako na lang na mag-UK. O basta kahit saan, basta walang 72 units. So, habang nag-aantay or di kaya para matupad ko ang aking first step na pangarap, nag-aral muna ako dito ng caregiver. Saan nga ba ako nag-aral? So, nag-aral ako sa Icon Medical Group. Ito yung school na isa sa mga sikat dito sa Hong Kong. Ang dami nila mga awards guys. Para malaman ninyo ang buong detalye, search ninyo sa inyong Facebook page ang Icon Medical Group. Nandyan lahat kung paano ninyo sila mag-contact or mag-inquire kayo kung ano yung mga pwede ninyong pag-aaralan bukod sa caregiving course dahil ang pagkakaalam ko may nursing din sila, nagtuturo din sila nun. Hindi ko alam kung magkano. So nag-aral ako sa Icon Medical Group. Ang dami ng nakapagtapos dyan sa Icon Medical Group, ang dami na rin nakapag cross country. So for me, mas okay din yung school na kung saan kayo mag-aaral ay may magandang records. So, magkano nga ba ang binayaran ko sa course na caregiver? Ang binayaran kapag full payment po ay 2,200 Hong Kong dollar. Pwede rin naman kayong mag-down payment or installment pero mas mahal ata siya ng 500 Hong Kong dollars. Siguro, bago kayo mag-decide na mag-aral, mag-ipon na lang kayo ng 2,200. Include na yan lahat yung mga uniforms, tapos course materials, practical sessions and aparatos, at saka yung exciting part dyan guys, ay yung binayaran, kasali na dyan ang toga. Ayun pala guys, isa rin sa dahilan bakit ako gustong mag-aral dahil nga hindi ako nakapag-graduate ng college. Gusto ko, pangarap ko rin talaga dati na makapagsuot ng toga. So, yun, na-excite ako nung nakita ko yung mga, nung nisearch ko ang Icon Medical Group, nakita ko na nag-graduate sila, nagsusuot ng toga. So, yun din guys, ang nagustuhan ko. Kaya, yun, isa din sa mga reason bakit ako nag-aral. Kapag ikaw ay whole day, ay aabot ng 1 month. Ang ibig sabihin ng 1 month guys halimbawa, Sunday ka mag-aral. 4 Sundays po yun aabutin. Pero kapag ikaw ay half day lang, nasa inyo yan, kung sa umaga ka ba papasok or di kaya sa hapon, aabutin yan ng 2 months. So kung gugustuhin ko, kung ako ang papipiliin, mas gusto ko talaga guys na whole day. Bukod sa fresh na fresh yung pinag-aaralan mo, parang excited ka lagi kapag nag-aral, kapag dumating na yung Sunday, excited ka na pupunta sa school. Kasi gusto ko tuloy-tuloy yung aking pag-aaral. Bukod sa hindi nawawala yung mga pinag-aralan ko kaagad, ayun, matatapos ko siya ng mabilis. Unlike sa half day ako, malaki din kasi ang oras ko guys. Meron talaga akong oras para makapag-aral whole day. Yung maaga rin kasi akong umaalis dito kapag nagde-day off ako. So, talagang pwedeng-pwede ako mag-whole day. Yung mga nasa malayo, mahirap kasi guys pag nasa malayo kayo, lagi kayong malilate. Ang hirap guys, at saka lalo na marami kayong mga pumapasok. So, siksikan kasi. Ang Icon kasi guys, ang dami talagang estudyante doon. Kaya siksikan, mahirap makapaghanap ng magandang pwesto. Kaya kapag maaga ka, makakahanap or makakaupo ka doon sa harap. Kaya maintindihan mo talaga ang sinasabi ng instructor natin or ni teacher. Ang babait po ng mga staff nila, ang babait po ng mga nagtuturo. Yung may nagtanong kung English ba or Filipino ang nagturo or Chinese ba. Ang teacher guys is Chinese. Minsan, hindi sila masyadong, okay naman yung English nila, maiintindihan mo naman. Pero,
minsan may pagka-slang, pero okay rin. Maintindihan mo talaga, maganda talaga sila magturo guys. Talagang lahat ng detalye, kahit madalian, maiintindihan mo talaga, makuha mo talaga agad. Yung lesson nila, minsan dinadaan nila sa biro, pero yung biro na yun, parang para makuha mo kaagad kung ano ang ibig nilang sabihin. May nagtanong pala, marami bang bumabagsak kapag assessment na, final exam na? Doon kasi sa batch namin, nasa 100 kami mahigit. So, ang dami guys. May chance ba na babagsak ka? Merong guys, sa dami namin, isa lang talaga ang bumagsak. Siguro lagi siyang absent noon. Kaya kapag mag-decide kayo na mag-aral, dapat meron talaga kayong ilaan na oras para sa ganyan. Para hindi kayo mahuli ng kung ano yung mga tinuturo sa atin. At lagi kayong nakafocus talaga sa pag-aaral. Kung gaano ba kahirap ang exam, mabilis lang po guys, napakadali lang po ba kasi bago kayo mag-exam, ituturo talaga yan nila a week before or bawat lesson, sinasabi nila ito yung lalabas. Kaya makinig kayo sa sinasabi ng teacher na kung ano yung mga may mga guide yan sila or may mga tips yan sila kung ano yung mga possible na lalabas sa exam. Kaya i-mark ninyo kaagad yung booklets ninyo para malaman ninyo at babalikan ninyo yun. At take note kayo lagi guys kung ano yung mga sinasabi nila. Makinig talaga kayo guys kasi kapag nag-exam sila, hindi naman talaga mahirap kung tutuusin. Mostly, yung exam nila enumeration. Kaya, kailangan talagang mag-aral kayo at makinig talaga sa mga sasabihin nila. So, ano ba ang mga requirements? Ang requirements pala, kapag mag-enroll kayo, ay Hong Kong ID, passport, at saka working visa. Yun lang hinahanap. At saka ang start ng class is 8:45 to 4:45. Pero kung maaga naman matapos, kung mabilis magturo, mabilis natin makuha kaagad ang kanilang mga tinuturo, maaga po matapos ang schooling. Kaya maaga tayong makakauwi. So guys, ganun lang kabilis mag-aral dito ng caregiving. Makuha mo lang siya ng 1 month. Tapos kung whole day, yun nga guys, kung whole day kayo 1 month. At saka kung half day naman, nasa 2 months. Kung may oras naman kayo, i-focus na ninyo ang pag-aaral guys, i-1 month nyo na lang para mabilis. At saka fresh na fresh lahat. Kaya kapag mag-exam, ready talaga kayo. May mga awarding scene din yan sila guys, kaya focus kayo ha. Kaya yun lang guys, sa lahat ng mga nagtatanong, puntahan ninyo or search ninyo ang Icon Medical Group. Magagamit ba natin ang pag-aaral ng caregiving course dito sa Hong Kong? Yes na yes, magagamit natin yan. Kung hindi man natin magamit sa pagtatrabaho, may mga kamag-anak tayo o mga magulang natin tumatanda na rin, mai-apply natin sa kanila, tayo na mag-aalaga sa ating mga magulang. At saka, ayun pala, bago ang lahat, bago ko makalimutan, kung naka-convert na ba yan sa in situ caregiving course? Hindi guys, may nagsabi sa akin na kapag nasa Pilipinas kayo, pwede kayong magpa-assist dyan sa TESDA. Magpa-assist na lang kayo para magkaroon tayo ng certificate, yung in situ caregiving certificate. Yun guys, kailangan lang ninyo magpa-assist. Okay, yun lang naman siguro. Kung may mga tanong kayo, mag-comment na lang kayo at thank you for watching. Bye!